sa lungsod ng Bashuka, kapital ng kaharian ng Formia. Napakatahimik na ng paligid, ngunit, may mga taong nakamasid at nakabantay sa isang malaking gusali. Subalit, masyadong mahigpit ang seguridad sa loob ng gusaling ito. Maraming mga security guard ang nagbabantay, nakalagak sa lugar na ito ang isang napakahalagang artifact na tinatawag na Dragon Heart at ito ay nakalagay sa sentro ng isang mana restraint device. Ito ay makikita sa loob ng isang silid na bakal na nasa gitna ng ikatlong palapag ng gusali. At mayroong 15 security guard na nagpoprotekta dito. Gayunpaman, hindi sila makakapasok sa kanilang spirit zone habang sila ay nasa loob ng gusali. Kaya naman, wala silang ibang pagpipilian kundi ang personal silang pumasok sa loob at kunin ang Dragon Heart. Ang isang lalaking nagngangalang Keynes ay nagdesisyong pumasok sa loob ng gusali. Binasag ni Keynes ang mga bubog ng gusali upang siya ay makapasok sa loob nito. Sinubukan naman ng mga security guard na pigilan si Keynes, ngunit, hindi sila nagtagumpay. Nagulat ang isang security guard at naisip nito kung paano nagawang makagamit ng salamangka ang lalaking umatake sa kanila sa loob ng gusali. May masamang taong nakapasok, pindutin ninyo ang alarm, sigaw ng security guard. Hulihin ninyo, isa siyang salamangkero, sigaw naman ng isa pang security guard. Sinubukan din ng iba pang security guard na harangan at pigilan si Keynes, ngunit, hindi din nagtagumpay ang mga ito. Narating ni Keynes ang silid na bakal at nagawa nitong sirain ang pinto nito. Lumapit si Keynes sa sentro ng mana restraint device at nagawa nitong makuha ang artifact na Dragon Heart. May iba pang security guard ang dumating sa mana restraint device upang hulihin si Keynes. Ngunit, biglang sumakit ang ulo ng mga security guard at ang mga ito ay biglang nawalan ng malay. Ayos ang pagdating mo, dumating ka sa tamang oras, sabi ni Keynes sa isang babaeng dumating. Ang babaeng ito ay si Arin. Sandali lamang Keynes, wala ka namang pinatay sa kanila, tama ba ako? Sabi ni Arin, huwag kang mag-alala, pinatulog ko lamang silang lahat, sagot ni Keynes. Ngunit, biglang mayroong sumabog sa loob ng mana restraint device. Hindi ko alam kung paano kayo nakagamit ng salamangka sa loob ng mana restraint device. At hindi ko din alam kung paano ninyo naiwasan ang mga seguridad dito. Pero, tapos na ito, hindi ko kayo hahayaang kumuha ng kahit ano. At hindi din ninyo ako malalampasan hanggat hindi ninyo ibinibigay ang lahat, sabi ng isang lalaki at may animoy bowl ang apoy sa kamay nito. Nagulat ang lalaki nang makita nito ang mga taong umatake sa mana restraint device na sina Keynes at Arin. Gumagamit sila ng salamangka ng kadiliman, sabi ng lalaki sa kanyang isip. Bigla namang naglaho sina Keynes at Arin, naglaho sila. Saan kaya sila napunta? Tanong muli ng lalaki. Kapitan, nawawala na po ang Dragon Heart, sabi ng isang gwardya ng gusali. Walang bakas ng teleportation, nasa paligid lamang sila. Hanapin ninyo, sagot ng lalaki. Sige po, sagot ng gwardya. Sila ay mukhang mga bata pa, paano sila nakalusot sa mana restraint device at nakawin ang artifact? At ang isa pa, maliwanag ang buong lugar, kaya naman, paano sila nakagamit ng salamangka ng kadiliman? Sabi muli ng lalaki sa kanyang isip. Ayon pa sa kanya, may isang salamangkero na kayang gumawa ng ganoong klase ng salamangka. Kadiliman na nilalamon ang liwanag, isang kilalang tao na nagtulak sa kaharian sa kaguluhan na may mga anino na hindi mabubura ng liwanag. Ito ay walang iba kundi ang isang archmage na nagngangalang Bilfor Arcane. Ngunit, sa pagkakaalam nito, si Bilfor ay namatay na dahil sa isang aksidente 40 taon na ang nakalipas. Kaya naman, paanong may mga tao pa ding nakakagamit ng ganoong salamangka sa ngayon? Sa kabundukan malapit sa kabisera ng lungsod ng Bashuka, mayroong isang laboratorio na nakatago sa kabundukang ito. Master, dala-dala na namin ang huling bagay na kailangan natin, sabi ni Keynes.
Ang tinutukoy ni Keynes na master ay ang isang matandang lalaki na nakalagay sa loob ng isang malaking kapsula. Sa pamamagitan nito, magagawa mo ng bawiin ang iyong karangalan bilang isang archmage. Sabi muli ni Keynes, inilagay na ni Keynes sa kapsula ang artifact ng Dragon Heart. Pagkatapos mailagay ang artifact sa kapsula, bigla itong nabuksan, bumangon ang matandang lalaki sa loob ng kapsulang ito, 40 taon para makilala ko ang tao na nagnakaw ng aking kapangyarihan, isa kang traidor Murray Alpes, sigaw ng matandang lalaki. 40 taon na ang nakalipas, isang laboratorio ang sinunog. Hindi maaari, hindi sa iyo ang pananaliksik na ito. Wala kang karapatan na angkinin ito, inilagay ko ang buong pagkatao ko dito. Paano mo nagawa sa akin ang lahat ng ito? Sigaw ng matandang lalaki habang ito ay nasa gitna ng isang malaking apoy. Hahaha, simula ngayong araw na ito, ako na ang nagmamay-ari dito, sabi ng isang binatilyo at ito ay si Murray Alpes. Alpes, sandali, huwag mo akong iwan dito, sigaw ng matandang lalaki. Sa ilang sandali, ang matandang lalaki ay tuluyan ng nilamon ng napakalaking apoy. Inabot ako ng 40 taon bago pa man ako tuluyang gumaling. Murray Alpes, akala mo ba ay magiging ligtas ka pagkatapos mong gawin sa akin ang lahat ng ito? Galit na sabi ng matandang lalaki at ang matandang lalaking ito ay si Bilfor Arcane. Master, iniligtas mo kami noong kami ay nag-aagaw buhay, at binigyan mo kami ng dakilang kapangyarihan. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyo dahil kami ay nabubuhay hanggang sa ngayon. Kaya mangyaring gamitin mo kami ayon sa gusto mo, sabi ni Keynes kay Bilfor. Nagtitiwala ako sa inyo aking mga minamahal na alagad. Gayunpaman, dapat kayong mag-ingat sa isang banda. Si Alpes ay isang taong nabulag ng kasakiman, pumatay siya ng mga tao para sa kanyang mga layunin. Siya ay isang baliw na mamamatay tao, sabi ni Bilfor kina Keynes at Arin. Isang gabi, habang umuulan at kumukulog ng malakas, si Murray Alpes, ang headmaster ng Alpes Magic Academy ay nasa Magic Academy ng mga oras na iyon. Ibinalik niya sa estante ang aklat na kanyang binabasa at siya ay nagpasyang lumabas ng silid. Dumadagundong ang kulog. Ito ay katulad ng araw na iyon, sabi ng headmaster sa kanyang isip. Nagtungo ang headmaster sa isang malaking larawan na nakadikit sa pasilyo. Huwag mo akong patawarin, sabi ng headmaster sa taong nasa larawan. Sa oras ding iyon, sa lungsod din ng Bashuka, kabisera ng kaharian ng Formia, ginaganap ang lingguhang academic conference na inorganisa ng Samahan ng mga Guro ng Kaharian. Ito ay isang regular na conference na idinaraos ng Samahan ng mga Guro ng lahat ng asignatura ng sama-sama. Naiintindihan ko kung bakit patuloy na naantala ang lahat ng mga guro sa pagdalo sa pulong na ito ngayon. Paano sila magdedebate ng 3 araw na sunod-sunod? Hay nako, gusto ko nang umuwi, sabi ni Teacher Thad habang naghihintay. Katatapos lang kasi ng ginawang debate at naroon sila upang magdaos ng isang salusalo. Si Teacher Thad kasi ang naatasan bilang kinatawan ng Alpes Magic Academy, dito sa magaganap na Teachers Conference. Napatingin si Teacher Thad sa grupo ng mga ilang guro sa di kalayuan at may kasama ang mga itong isang babae. Ayon kay Teacher Thad, ang ibang mga guro ay talagang hindi kapani-paniwala. Kahit na ang mga debate ay opisyal na natapos kani-kanina lang, nagawa pa din nilang magpunta sa ganitong salusalo kahit gabi na. Pero, ang rason kung bakit si Teacher Thad ay nananatili pa din sa salusalong ito ay dahil may nais siya makausap. Ang babaeng nais makausap ni Teacher Thad ay si Reyna Ogent. Si Reyna ay kapatid ni Ryan Ogent at sila ay mga miyembro ng pamilya na tumulong noon kay Shirene upang makapasok sa Magic Academy. Si Reyna ay miyembro ng tinatawag na 99 Elite Artist. Siya din ay isang maharlikang pianista na nagtataglay ng isang napakalambing na tugtugin.
Hindi makapaniwala si Teacher Thad na hindi nagpapakita si Reyna ng kahit kay-titing na inis sa kabila ng dami ng taong umaaligid sa kanya. Hindi man lang din siya makahanap ng paraan para makausap si Reyna. Naisip din ni Teacher Thad na sana ay naging kahit kalahati man lamang ni Reyna si Teacher Sena. Bigla namang napatingin si Reyna kay Teacher Thad at agad itong lumapit dito. Ikinagagalak kitang makilala Teacher Thad, sabi ni Reyna kay Teacher Thad. Sobrang nagulat naman si Teacher Thad sa biglang paglapit ni Reyna. Nakikilala mo ako? Gulat na tanong ni Teacher Thad. Syempre naman, hindi ba't ikaw ay isang guro sa Alphys Magic Academy, at saka isa pa, ang ibang miyembro ng Ojent family ay nandito sa Chris, sagot ni Reyna. Ha ganun ba? Sabi muli ni Teacher Thad. Hindi akalain ni Teacher Thad na magkakaroon siya ng pagkakataon na makausap si Reyna. At naisip ni Teacher Thad na may gusto din sa kanya si Reyna. Kaya naman, biglang nabuo sa imahinasyon ni Teacher Thad na balang araw ay magiging asawa niya si Reyna at magkakaroon sila ng anak. Ayos lang ba si Shirene? Kamusta naman siya? Tanong ni Reyna kay Teacher Thad. Hindi agad nakapagsalita si Teacher Thad. Naisip ni Teacher Thad na ang pag-uusap na ito daw ba kaya nila ni Reyna ay isang parent-sibling teacher meeting. At si Reyna ay ang naging guardian ni Shirene. Nagpadala kayo sa amin ng isang hindi kapani-paniwala at napakahusay na estudyante. Si Shirene ay isang karangalan ng aming eskwelahan, sagot ni Teacher Thad at ito ay biglang naging formal bilang isang guro. Talaga ba? Napakasarap namang pakinggan ng iyong sinabi. Nakikisama ba naman kaya siya sa kanyang mga kaibigan? Sabi muli ni Reyna. Medyo sikat siya sa kanyang kapwa lalaki, at syempre, sa mga babae na din. Sa totoo nga lang, ako ay medyo nakakaramdam din ng selos ng dahil sa kanya. At saka nga pala, mayroon na din siyang girlfriend. Ang kanyang girlfriend ay kilalang kilala sa pagiging napakaganda nito. Nag-aaral naman ng mabuti si Shirene, kaya naman, wala kayong dapat ipag-alala. Sagot ni Teacher Thad. Medyo nag-alangan naman si Reyna sa mga sinabi ni Teacher Thad sa kanya, at naisip nito, na sana ay hindi totoo ang mga sinabi nito na may girlfriend na si Shirene. Mabuti naman kung ganoon, natutuwa ako dahil maganda naman pala ang lagay niya sa inyong eskwelahan, sabi muli ni Reyna. May mensahe ba kayong nais iparating sa kanya? Kung sasabihin mo iyon sa akin, makasisigurado kang sasabihin ko ito sa kanya, sabi muli ni Teacher Thad. Wala naman, hindi na kailangan, masaya na akong malaman na ayos lamang ang lagay niya, sagot ni Reyna. Hindi naman ninyo kailangang mag-alala para kay Shirene, hindi ko sinusubukang magyabang sa iyo, pero, ang Alphys Magic Academy ay isang elite school na kinikilala rin ng kaharian. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para hindi na kayo mag-alala, sabi muli ni Teacher Thad. Kung ganoon, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. Alagaan ninyong mabuti si Shirene, nakangiting sabi ni Reyna. Sige, ang ganitong pagpupulong ay maaari ding maituring na isang kapalaran. Ano sa tingin mo, maaari bang bumalik tayo bukas sa Chris ng magkasabay? Gusto rin sana kitang ilibre ng masarap na tanghalian, sabi muli ni Teacher Thad. Maganda sana iyan, pero, may palabas din kasi akong dadaluhan sa Bashoka, sagot ni Reyna. Kung ganoon, maaari ba kayang pumunta din ako doon upang mapanood ang iyong gagawing pagtatanghal? Tanong muli ni Teacher Thad. Isang karangalan sa akin kung ikaw ay manonood, sagot ni Reyna. Medyo nakaramdam naman ng kaunting saya si Teacher Thad dahil sa sagot ni Reyna. Sa totoo lang, nag-aalala ako na kakaunti ang dadalo, dahil sa mga kaganapan sa kabisera kamakailan lang, sabi muli ni Reyna. Bakit naman, ano ang nangyari? Tanong ni Teacher Thad. Ganito kasi, kagabi, may umataking mga masasamang tao at nakatakas ang isang B-class na preso. Ang kriminal ay kinikilalang isang salamangkero ng kadiliman. At dahil sa pangyayaring iyon,
Ang kabisera ay nasa ilalim ng batas militar sa ngayon, sagot ni Reyna. Tama ba ang narinig ko? Sinabi mong salamangkero ng kadiliman. Maaari mo bang sabihin sa akin ang iba mo pang nalalaman tungkol sa pangyayaring iyon? Gulat na sabi ni Teacher Thad. Sige, ayon sa aking narinig, ang kriminal daw ay isang matandang lalaki na may kulay puting mahabang buhok, sagot ni Reyna. Mas lalo pang nagulat si Teacher Thad sa mga sinabi ni Reyna sa kanya. Ngunit, hindi pa man tapos magsalita si Reyna ay agad nang nagpaalam si Teacher Thad. Ipagpaumanhin mo, pero, kailangan ko nang umalis, pamamaalam ni Teacher Thad. Medyo nagtaka naman si Reyna sa ginawang pamamaalam ni Teacher Thad. Si Teacher Thad ay agad na tumakbo paalis. Teacher Thad. Sandali lamang, bakit ka biglang nagmamadaling umalis? Sigaw ni Reyna. Sa halip na sumagot, nagpatuloy pa din si Teacher Thad sa kanyang pag-alis, habang tumatakbo palayo. Hindi pa din mawala sa isip ni Teacher Thad ang tungkol sa nakawalang preso at sa salamangkero ng kadiliman na sinabi sa kanya ni Reyna. Walang duda, isang tao lamang ang maaaring gumawa nito. Bakit kailangang nasa labas ako nang mangyari ang lahat ng ito? Sabi ni Teacher Thad sa kanyang isip. Noong nakaraang gabi, nasunog ang Inferno Criminal Detention Facility. Napakaraming mga taong nagbabantay sa detention facility na ito ang namatay at ito ay dahil sa mga salamangkero ng kadiliman. Ang salamangkerong ito ay si Bilfor Arcane at kasama nito sina Keynes at Arin at ginamit nila ang salamangka ng kadiliman upang patayin ang napakaraming tao. Ang salamangka ng kadiliman ay mayroong dalawang katangian. Ito ay ang absorption at ang assimilation. Ang kadiliman ay sumisipsip ng enerhiya na kung saan, ito ay nagiging bahagi na ng sarili. Ang kadiliman na nakatanggap ng kamalayan ni Keynes ay may kakayahang magsagawa ng pisikal na puwersa. Gayunpaman, hinding-hindi matatalo ng dilim ang liwanag kailanman. Napakagaling ng iyong mga ginawa, Keynes, sabi ni Bilfor. Master, nariyan ka pala. Sabi ni Keynes, ang Archmage na si Bilfor Arcane ay ang naging tagapagligtas noon ni Keynes at Arin. Sa kaunting pagsisikap lang, maaari mong magawang lamunin ang liwanag, sabi muli ni Bilfor kay Keynes. Keynes, ang lugar na ito ay ganap na walang kinalaman sa paghihiganti ng ating master. May dahilan ba para makarating tayo sa ganito? Sabi ni Arin kay Keynes. Arin, ang kailangan nating gawin ay magtiwala sa ating master. At sigurado ako na alam mo naman iyon, hindi gagawa si master ng kahit ano nang walang dahilan, sagot ni Keynes. Alam ko naman iyon, Keynes, naiintindihan ko, sabi muli ni Arin. Pumasok si Bilfor Arcane sa loob ng Inferno Criminal Detention Facility at kasama pa din nito sina Keynes at Arin. Habang sila ay naglalakad papasok sa loob, ang mga harang na bakal ng bawat selda ay nasira. Nang dahil dito, ang mga preso ay tuluyan ng nakalaya. Ikaw, mayroon kang lubos na kamanghamanghang kakayahan. Nagpapasalamat talaga ako. Dahil sa inyo, nakalabas kami sa aming mga selda. Ikaw ba ay isang salamangkero, at nagdala ka rin ng ilang maliliit na bata? Nagpunta ba kayo dito para mag-field trip? Hahaha, nais kong maging katrabaho ka. Ako si Krasen. Ako ay tinatawag nilang The Night Cat. Sigurado naman ako na alam mo iyon bago ka magpunta dito, sabi ng lalaki kay Bilfor. Akala ko ay masisiyahan na ako sa wakas sa pangingisda kahit minsan lang. Pero, isang grupo lang ng maliliit na isda ang nahuli ko, sabi ni Bilfor. Nagalit naman ang mga preso sa sinabi ni Bilfor. Ano? Tinawag lamang tayong maliliit na isda ng matandang ito. Ano naman ngayon kung siya ay isang salamangkero, sabi naman ng isang preso. Biglang umatake ang lahat ng mga preso patungo sa kinatatayuan ni Bilfor. Ngunit, biglang dumilim ang paligid, walang kahit isang makita ang mga preso dahil sa kadiliman na ito. Naramdaman na lamang nila na biglang sumisikip ang kanilang kapaligiran.
Unti-unting naipit ang mga preso ng pader na inilagay ni Bilfor sa paligid ng mga preso at ang mga ito ay tuluyan ng namatay. Halos nagkalat ang napakaraming dugo sa buong lugar. Nang mga sandaling iyon, may isang lalaki na gumamit pala ng skema upang maitago ang kanyang presensya, pero sa kalaunan ay napansin din ito ni Bilfor. Sabi ko na nga ba at mapapansin din ninyo ako, bakit ninyo ginagawa ito? Upang maghimagsik laban sa kaharian, sa aking palagay, wala ni isa sa inyo ang may balak magsalita, sabi ng lalaki kina Bilfor. Umatake ang lalaki kay Bilfor at ginamit nito ang bolang bakal na nakatali sa kanyang paa. Tinamaan si Bilfor ng bolang bakal, ngunit, balewala lamang ito sa kanya. Sobrang nagulat naman ang lalaki dahil hindi man lamang nakaramdam ng anumang sakit si Bilfor matapos itong tamaan sa kanyang mukha ng bolang bakal. At naisip nito kung sino ba talaga ang matandang lalaki na ito na nasa kanyang harapan ng mga sandaling iyon. Ikaw ay nakapasa sa aking pamantayan, seryosong sabi ni Bilfor sa lalaki. Hahaha, ano bang sinasabi mo? Wala akong natatandaan na sumali ako sa audition, sabi muli ng lalaki. Gumamit si Bilfor ng salamangka ng kadiliman at ito ay patungo sa lalaki. Gamit naman ang kanyang mga kamay, sinangga ito ng lalaki, at tuluyan ng nasira ang posas na nakalagay sa kamay nito. Nararamdaman ko nakikilos ka para sa pera, bibigyan kita ng pagkakataon na kumita ng maraming pera. Sabi ni Bilfor sa lalaki, madali palang makipag-usap sa iyo kaysa sa naisip ko, sagot ng lalaki. Nang mga oras na iyon, si Teacher Thad ay nagmamadaling bumalik sa Magic Academy. Wala na bang mas ibibilis pa, pakibilisan mo nga, bibigyan kita ng maraming gintong salapi, bilisan mo lamang, galit na sabi ni Teacher Thad sa kotsero. Tingnan mo nga, kahit nagaano pa ako tumakbo ng mabilis, bukas pa din naman tayo ng umaga makakarating sa Chris, sagot ng kotsero. Hay nako, paano ako agad nito makakabalik sa Magic Academy, sabi muli ni Teacher Thad. Tinambangan ni Bilfor Arcane ang Inferno Criminal Detention Facility noong nakaraang gabi. Ang susunod naman niyang gagawin ay ang maghihiganti para sa nangyari 40 taon na ang nakakalipas. Kailangan ko itong maipaalam agad sa headmaster sa lalong madaling panahon, sabi ni Teacher Thad sa kanyang isip. Nang mga sandaling iyon, sina Bilfor, Keynes at Arin, kasama din ang lalaki na nakilala nila sa detention facility ay nakabantay sa labas ng Alphys Magic Academy. Napakalamig, napakalakas ng ulan, kailangan na ba talaga natin itong gawin ngayon, sabi ng lalaki at ang lalaking ito ay nagngangalang Lucas. Pwede ba Lucas, huwag kang ang magreklamo, ang kailangan mo lamang gawin ay gawin ng maayos ang trabaho mo, sabi ni Keynes kay Lucas. Kailangan mo rin akong bigyan ng malaking bonus, maliwanag ba? Kung alam ko lamang na ito ay isang bagay na kabaliwan na pag-atake sa isang Magic Academy, hindi na sana ako sumama sa inyo, sabi muli ni Lucas. Nagpapatuloy pa din ang sobrang napakalakas na ulan ng mga oras na iyon. Wala na akong magawa, nasundan ko na sila dahil nangako sila ng malaking pera. Pero, paano ito naiiba sa pag-aalsa laban sa kaharian, sabi ni Lucas sa kanyang isip. Hoy, ikaw, hindi ko akalain na gagawa ka ng mga ganitong klaseng gawain. Napakaganda mo para magtrabaho bilang isang maruming kriminal. Ano kaya kung sumama ka na lamang kaya sa akin, sabi naman ni Lucas kay Arin. Pwede ba Lucas, tumahimik ka na, ang tungkulin mo lamang ay ang bantayan ang mga bihag. Gawin mo lamang kung ano ang napag-usapan natin, sabi muli ni Keynes kay Lucas. Kung ganoon, nasaan naman ang mga bihag na sinasabi mo, sabi muli ni Lucas, makikita mo bukas ng umaga, huwag kang magduda kay Master, ang lahat ng ito ay naaayon sa kanyang kalooban, sagot ni Keynes. Galit naman si Lucas kay Keynes dahil sa mga sinabi nito, ayon pa kay Lucas, napakayabang naman ni Keynes, bakit ba naman nagsama si Master ng ganitong klaseng tao, sabi ni Keynes sa kanyang isip.
Nang mga sandaling iyon, ang Alphys Magic Academy ay binalot ni Bilfor Arcane ng salamangka ng kadiliman. Sa simula, mayroong bigat, sa pamamagitan nito, ang symmetry ng buong daigdig ay nasira. At dahil sa hindi mabilang na mga pangyayari, at ang mga resulta ng naturang insidente, nabuhay ang mundong alam natin, kaya naman sa huli, ang mundo na alam natin ngayon ay hindi mabubuhay kung walang bigat. Tama ba ako? Pero, ang pinakamahalaga ay bakit may bigat sa umpisa pa lang, sabi ni Nade. Siguro, ito ay parang bigla na lamang sumulpot katulad ng isang diwata, o kaya naman ay isang bagay na tulad din nito, sabi naman ni Hiroki. Seryoso ka ba sa mga sinasabi mo? Sinasabi mo ba na ang Diyos ang lumikha ng lahat? Bumaba na ba ang asukal mo sa katawan at gusto mong kumain ng cake? Sabi muli ni Nade. Sinabi ko lamang iyon kasi nga, hindi ko din alam. Ginugol na natin ang ating suspensyon sa silid-aklatan na ito. Nagsaliksik tayo ng kung ano man ang dapat matutunan tungkol sa bigat. Pero sa huli, hindi natin naintindihan ang isang bagay na lampas sa pangunawa ng isang tao. Pero sa palagay ko, sinubukan ko namang pag-aralan ito gamit ang pananaw ng omniscient, sagot ni Hiroki. Ikaw naman Shirine, ano ang pakiramdam ng bigat sa iyo mula sa omnipotent? Tanong naman ni Hiroki kay Shirine. Ang omniscience ng isang salamangkero ay nagsisilbing pantulong sa kanila upang sila ay makabuo ng isang layunin, at walang kinikilingan na opinyon. Gayunpaman, ang omnipotence ng isang salamangkero naman ay purong individual. Mahirap itong ilarawan sa salita, pero, ang pag-iral. Nararamdaman ko ang pagnanais na umiral at ito ay isang napakalakas na pagnanasa. Ito ay halos tulad ng isang desperadong sinusubukang turuan ang sinuman, na parabang sinusubukan nitong ipaalam ang pagkakaroon nito, sagot ni Shirine at nakalikha ito ng maliliit na liwanag na nasa kanyang kamay, medyo malalim iyang sinabi mo, isang pagnanais na patunayan ang pagkakaroon ng pag-iral ng isang tao, sabi muli ni Hiroki. Shirine, ano naman iyan? Tanong ni Nade kay Shirine. Ito bang nasa kamay ko? Ito ang aking omnipotence, sagot ni Shirine. Ano kaya kung tawagin natin itong particle of God? Ano sa palagay ninyo? Tanong ni Nade, medyo magandang pangalan iyang sinabi mo. Pinasisigla nito ang pagkamalikhain ng isang tao, sabi muli ni Hiroki. Sobrang gusto ko iyon ang perpektong pangalan para sa imaheng nasa isip ko, sabi naman ni Shirine. Talaga ba, nagustuhan ninyo ang naisip ko? Pagkatapos ng lahat, ang omnipotence ay nagiging mas malakas kapag ang imahe ay mas malinaw, sabi muli ni Nade. Particle of God, kailangan ko pang magsaliksik ngayon ng tungkol pa dito, seryosong sabi ni Shirine. Lumabas na sina Shirine, Nade at Hiroki sa silid-aklatan ng Magic Academy, ito na kasi ang huling araw na kanilang suspensyon. Hindi ako makapaniwala na natapos ang ating pahinga ng ganito na lamang, sabi ni Nade. Bakasyon ba para sa iyo ang suspensyon natin? Tanong ni Hiroki kay Nade. Hindi ba ninyo nakakalimutan ang pangako natin kahapon? Sabi ni Shirine. Yun bang magtatapos tayong tatlo ng magkakasama? Sabi ni Nade. Susubukan nating makapasok sa ika-4 na klase ngayong semestre, sabi naman ni Hiroki. Isang araw pa lang simula ng mangako tayo niyan, sabi muli ni Shirine. Paano kung maiwan kami sa ika-5 klase ng mag-isa? Tanong ni Nade. Ayos lang ba na manatili ka sa Magic Academy ng isa pang taon? Tanong naman ni Hiroki. Ano ba naman kayo, ang mga grado ninyo ay mas maganda kaysa sa akin. Ako ang mas nanganganib sa ating tatlo, sagot ni Shirine. Ito na ang huling araw, ano kaya kung tumambay muna tayo sa ating research lab, sabi muli ni Nade. May kailangan pa akong puntahan, kayo na lang muna, sabi ni Shirine. Sumunod ka na lamang sa amin kapag natapos ka na sa iyong gagawin, sabi naman ni Hiroki kay Shirine. 6 na buwan na ang nakalipas, si Shirine ay isang freshman na walang kaalam-alam, ngayon,
Natutunan niya ang tungkol sa Particle of God at nagkaroon ng mahalagang mga kaibigan at isang tao na nakatulong sa kanya upang marating ang kung saan man siya naroroon ngayon. Kinabukasan, ang mga estudyanteng nasa advanced class ay patungo sa Steel Door Advanced Class Building. Amy at Senior Cheryl, ipinagdala ko kayo ng kape, sabi ni Shirley at iniabot nito ang tasa na may lamang kape kina Amy at Cheryl. Sina Amy at Cheryl naman ay sobrang gulat na gulat sa pagdating ni Shirley. Pasensya na, tinakot ko ba kayo, nais ko lamang na kayo ay sorpresahin, nakangiting sabi ni Shirley. Maraming salamat sa iyo Amy, sabi naman ni Shirley kay Amy. Sino ka ba? Bakit mo ako kinakausap? Sabi ni Amy kay Shirley. Nagulat naman si Shirley dahil hindi siya nakikilala ni Amy. Ayon kay Shirley, ano kayang nangyari at bakit hindi siya nakikilala ni na Amy at Cheryl? Nakalimutan mo na ba kung nasaan ka? Pinupuri kita sa lakas ng loob mo na pumunta dito sa advanced class building. Ngunit, hindi ba ito masyadong malayo? Ang mga estudyante ay dapat na tumuon sa kanilang pag-aaral, sabi naman ni Cheryl kay Shirley. Halika na nga Amy, akala ko ay mananatiling tahimik ang mga bagay ng ilang sandali, sabi naman ni Cheryl kay Amy at silang dalawa ay tuluyan ng lumayo kay Shirley. Sandali lamang Amy at Senior Cheryl, niloloko ba ninyo ako dahil ang tagal ko na kayong hindi nabibisita? Tanong muli ni Shirley. Ngunit, dahil sa paghabol ni Shirley kina Amy at Cheryl, bigla itong nadulas at nabitawan nito ang hawak-hawak niyang tasa na may lamang kape. Bawal iyang ginagawa mo, sinusundan mo kami, naiintindihan mo ba? Umalis ka na habang mabait pa ako, maliban na lamang kung gusto mong isumbong kita, galit na sabi ni Cheryl. Bakit umaarte sila ng ganito ngayon? Hindi totoo ang mga nangyayaring ito, sabi naman ni Shirley sa kanyang isip. Cheryl, tama na, umalis na tayo, nagsasayang lamang tayo ng oras dito. Pag-aaya ni Amy kay Cheryl, tumayo naman si Shirley, at bigla itong tumakbo palayo habang ito ay umiiyak. Ano bang mali sa kanya? Napaka-inosente niya, pero sobrang napakatigas ng ulo niya. Huwag kang masyadong mag-alala sa kanya, sabi ni Cheryl kay Amy. Sino nga ba ulit siya? Tanong ni Amy at bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Habang tumatakbo, nakasalubong ni Shirley si Mark at nabangga niya ito. Ano bang ginagawa mo? Sabi ni Mark kay Shirley at bigla nitong nakita ang marka ng ikalimang klase na nakalagay sa suot na uniforme ni Shirley. Mark, ikaw pala iyan, sabi ni Shirley. Senior, patawarin mo ako, sabi muli ni Mark bilang pagbibigay galang kay Shirley. Hindi mo ba ako nakikilala? Ako si Shirley, nakasama mo ako noon sa pagsusulit ng teleportation, sabi ni Shirley. Hindi ko alam kung ano iyang mga sinasabi mo, pero humihingi ako ng tawad dahil hindi kita napansin kaya nagkabanggaan tayo, sabi ni Mark. Hindi mo din ako nakikilala, gulat na sabi ni Shirley. At bigla namang dumating si Teacher Sena. Anong nangyayari dito? Sabi ni Teacher Sena. Teacher, ano po kasi? Putol na sabi ni Shirley. Sino ka? Parang ngayon lamang kita nakita dito sa Magic Academy. Ano ang iyong pangalan? Tanong ni Teacher Sena kay Shirley. Nagulat muli si Shirley dahil kahit si Teacher Sena ay hindi din siya nakikilala. Lumapit ang ibang mga estudyante kay Shirley at nagtatanong din ang mga ito kung sino si Shirley. Si Shirley ay biglang tumakbo, hulihin ninyo siya. Siya ay medyo kahina-hinala, sigaw ni Teacher Sena. Hindi maaari, ito ay isang kasinungalingan, sabi ni Shirley habang tumatakbo. Nagtungo naman si Shirley sa kanilang research lab. At pagbukas niya ng pinto ay nadatnan niya sa loob nito sina Nate at Hiroki. Nate, Hiroki, nakikilala ninyo ako, hindi ba? Ako si Shirley. Sabi ni Shirley kina Nate at Hiroki, paano ka nakapasok dito? Sino ka ba? Tanong ni Nate at Hiroki kay Shirley. Bigla namang may pumasok sa isip ni Shirley. Ayon sa kanya,
Paano kung hindi naman talaga siya nakapunta sa Magic Academy na ito simula pa lang? Paano kung panaginip lamang talaga ang lahat ng ito? Sandali nga, paano ang isang tagalabas ay alam kung ano ang Astos Master Key? Ipinadala ka ba dito ng ibang research group? Sino ka ba? Tanong ni Nade. Si Shirine naman ay halos mangiyak-ngiyak na dahil iniisip niya na bakit hindi siya nakikilala ng lahat ng tao sa Magic Academy. Si Nade at Hiroki naman ay nagpipigil na matawa sa naging reaksyon ni Shirine sa mga nangyayari. Hahaha, hindi ko na kaya, hanggang kailan natin ito gagawin, sabi ni Hiroki. Hahaha, sobrang nakakatawa ang reaksyon ng iyong mukha, sabi naman ni Nade. Sina Nade at Hiroki ay sobrang tawang-tawa dahil naloko nila si Shirine. Inakala kasi talaga ni Shirine na hindi din siya nakikilala ng mga ito. Nade, Hiroki, nakikilala ninyo ako, sabi ni Shirine at halos parang nawala na ito sa kanyang sarili. Teka nga lang, umiiyak ka ba Shirine? Tanong ni Nade. Ano bang nangyayari sa iyo? May nangyari bang kakaiba? Tanong naman ni Hiroki. Agad namang lumapit sina Nade at Hiroki kay Shirine. Tumigil ka na, patawarin mo kami, nagbibiro lamang naman kami, sabi muli ni Nade. At ipinaliwanag na nga ni Shirine ang buong pangyayari sa dalawa. Anong ibig mong sabihin, walang kahit isang nakakakilala sa iyo? Tanong muli ni Nade. Ito ay talagang kakaiba, kahit si Teacher Sena ay hindi siya nakikilala, sabi naman ni Hiroki. Nang makita ko ang kanilang mga mata, hindi sila nagsisinungaling. Hindi talaga nila ako naaalala, sagot ni Shirine. Siguro, kailangan nating lumabas para malaman natin kung ano ang nangyayari, sabi muli ni Nade. Paano kung dahil doon ay tuluyan na rin ninyo akong makalimutan? Kung mangyayari iyon, hindi ko na alam kung ano ang aking gagawin, sabi ni Shirine habang ito ay umiiyak pa din. Paano kaya kung gumawa tayo ng sulat? Sabi naman ni Nade, sinulatan nila ang palad ni Shirine, at ayon sa sulat na ito, kung sakaling mawawalan din ng alaala sina Nade at Hiroki, ipinapaalala ng sulat na ito na ang taong may nakaguhit na North Star sa kanilang kamay ay kaibigan ni Shirine. Kung gagawin natin ito, ayos lang kahit na mawala ang ating mga alaala, hindi ba? Sabi muli ni Nade. Mayroon bang anumang pagkakataon na maaaring ito ay isang supernatural spirits activity? Tanong ni Shirine. Hindi ako sigurado, wala akong maisip na anumang bagay na magdudulot ng pagkawala ng kanilang memorya, sagot ni Nade. Sa ngayon, ang kailangan muna nating gawin ay ang lumabas upang makita talaga natin kung ano ba talaga ang totoong nangyayari, sabi naman ni Hiroki. Lumabas sina Shirine, Nade at Hiroki at nagtungo sila sa bulwagan ng Magic Academy. Nagulat sila sa kanilang nakita, ang lahat ng mga guro at estudyante sa Magic Academy ay naroon lahat sa labas at naglalakad patungo sa kung saan. Marami pang kakaibang nangyayari kaysa sa sinabi sa atin ni Shirine kanina, sabi ni Nade. Ano ang kanilang ginagawa? Lumapit pa nga tayo nang mas makita natin, sabi naman ni Hiroki. Paano kung maging kagaya nila tayo kapag lumapit tayo sa kanila, sabi naman ni Shirine. Mababa ang posibilidad niyang sinasabi mo, di ba't sinabi mo na nakasalamuha mo silang lahat kanina, sabi muli ni Hiroki. Sa bagay nga, hindi naman siguro magbabago iyon, sabi naman ni Shirine. Hoy, Gabe, saan ka pupunta? Sigaw ni Nade sa isang estudyante. Napatingin naman kay Nade ang estudyanteng tinawag nito. Nakikilala mo ako? Tanong ni Gabe kay Nade, syempre naman. Nakikilala kita, sabihin mo nga sa akin kung saan ka pupunta, sagot ni Nade. Agad namang hinawakan ni Gabe si Nade sa balikat nito. Sabihin mo sa akin kung sino ako at ano ang tunog na kanina ko pang naririnig. May naririnig akong kakaiba, sabi ni Gabe kay Nade. Sabihin mo sa amin kung ano ang iyong naririnig, sabi muli ni Nade kay Gabe. Sa aking palagay, hindi niya maiisip na ang naririnig niya ay ang sarili niyang boses, sabi naman ni Hiroki.
Bigla namang sumigaw ng napakalakas si Gabe at hindi na naiintindihan kung ano mga salitang binibigkas nito. Ngayon naman, ang nakalimutan naman niya ay ang mismong salita na kanyang nais sabihin, at tuluyan nang nawala ang kanyang mga alaala. Sabi muli ni Hiroki, bigla namang tumigil sa pagsigaw si Gabe. Tumigil na siya, sabi ni Shirine. Napalingon naman sina Shirine, Nade at Hiroki sa mga tao ng Magic Academy. Ang mga ito ay patuloy pa din sa kanilang paglalakad at para bang nawala na sila sa kanilang mga sarili at naglalakad ang mga ito patungo sa iisang lugar. Ang mga ito ay nagtungo sa labas ng Magic Academy na kung saan may isang taong naghihintay sa kanilang lahat. Ito ay walang iba kundi si Arin at ang lahat pala ay napasailalim na ng salamangka ng kadiliman na bumalot sa buong Magic Academy. Keynes, natipon ko na silang lahat, umalis na tayo, sabi ni Arin. Nakakatakot naman iyan, lahat sila ay naging zombie. Hindi sila makapag-isip, kahit na sila ay mga buhay pa. Kaya sa palagay ko, magagawa ko ang lahat sa kanila. Ayos lang ba iyon? Sabi naman ni Lucas, agad na lumapit si Lucas kay Amy. Hindi ko inaasahan ang isang magandang babae na nasa ganitong lugar, sabi muli ni Lucas. Lucas, kapag nadungisan mo ang dakilang gawain ng aking master, katulad ng mababang klaseng bagay, hindi ko ito palalagpasin, sabi ni Keynes kay Lucas. Napakahigpit naman, hindi ba pwedeng magsaya muna ako kahit sandali, sagot ni Lucas. Kung patuloy mo akong hindi papansinin, papatayin kita sa kinatatayuan mo, sabi muli ni Keynes. Ang mayabang na batang ito, hindi ko talaga siya gusto sa simula pa lang. Gustong-gusto ko na siyang patayin, pero, hindi naman ako bobo para kalabanin ko ang isang salamangkero na gamit ang kanilang spirit zone. Papatayin ko siya sa sandaling hindi na niya ginagamit ang kanyang spirit zone, sabi ni Lucas sa kanyang isip. Sige na, gagawin ko na, alam ko namang hindi ninyo ako babayaran kapag hindi ko ito ginawa, sabi muli ni Lucas. Sila ba ang nasa likod ng lahat ng ito? Tanong ni Shirine. Hindi ba natin sila pipigilan? Tanong naman ni Nade. Hindi natin maaaring gawin iyan, sagot ni Hiroki. Bakit naman? Hahayaan na lang ba natin ang lahat ng mga estudyante at guro ng Magic Academy? Tanong muli ni Nade. Ang salamangka na nagmamanipula ng alaala ng tao ay napakahirap at nagawa nilang gumamit ng ganitong antas ng salamangka sa mahigit 500 tao. Kabilang sa 500 tao na iyon ay mga hindi kapani-pani walang mahuhusay na estudyante na ginugol ang kanilang buong buhay sa paghahasa ng kanilang isip sa isang Magic Academy, at saka isa pa, isa sa kanila si Teacher Sena na isang sertipikadong salamangkero na nasa ika-6 na antas, paliwanag ni Hiroki. Ibig sabihin, may salamangkero pa na mas malakas kaysa sa kanila, tanong muli ni Shirine. Tama. Isang tao na mas malakas pa kaysa sa iniisip natin. Sa ngayon, susundan na lamang muna natin sila, hindi pa huli ang lahat kung kikilos tayo kapag naging mapanganib ito para sa isang tao, sagot ni Hiroki. Wala sila dito, sabi ni Shirine. Ha? Sino naman ang tinutukoy mo? Tanong ni Nade. Ang headmaster at si Teacher Ethela ay parehong wala dito, sagot ni Shirine. Nang mga sandaling iyon, si Teacher Ethela ay nasa gitna ng kanyang pagsasanay sa kabundukan. Ngunit, bigla na lamang niyang naramdaman na para bang may hindi magandang nangyayari. Nakaramdam din siya ng mga napakalakas na aura at naisip niya na ito daw ba kaya ang naramdaman niya noong nakaraang gabi na hindi kapani-pani walang lakas na nagmula sa isang masamang tao. Ayon pa sa kanya, nang mga oras na iyon ay tapos na ang klase, pero, bakit wala kahit isa ang pumunta sa kanya? Kaya naman, nagdesisyon na siyang itigil ang kanyang pagsasanay at siya ay nagmamadaling bumalik sa Magic Academy. Pagbalik niya ng Magic Academy, sobra siyang nagulat sa kanyang nakita. Walang tao sa Magic Academy, dumating naman si Teacher Thad. Teacher Ethela, ayos ka lang ba? Tanong ni Teacher Thad.
Anong ginagawa mo dito? Sabi naman ni Teacher Ethel kay Teacher Thad. Ito ay isang pag-atake, ang Magic Academy ay inatake ng salamangkero ng kadiliman, sigaw ni Teacher Thad. Kung ganoon, ito ba kaya ay ang naramdaman kong masamang tao nitong nakaraang gabi, sabi ni Teacher Ethel. Sa aking palagay, inatake ang buong eskwelahan, kahit ang mga gwardya sa pasukan ng Magic Academy ay wala din sa kanilang mga sarili. Ang taong nasa likod ng lahat ng pangyayaring ito ay si Bilfor Arcane, isang archmage na nagdala ng pagkasira sa mundo matagal na panahon na ang nakalipas, sabi muli ni Teacher Thad, kung siya ay isang archmage, ibig sabihin ay isa siyang salamangkero na nasa ika-3 antas, gulat na sabi muli ni Teacher Ethel. Tama, si Bilfor Arcane ay isang salamangkero na nasa ika-3 antas, sagot ni Teacher Thad. Kapag naabot na ng isang salamangkero ang ika-3 antas, ito ay nakakatanggap na ng titulong Archmage, ang antas ng isang salamangkero ay nakabatay sa kanilang mga nagawa at kabantugan. Kung matalo ng isang tao ang isang nasa A-class na salamangkero, bibigyan sila ng 500 puntos para sa kanilang nagawa. Kapag ang isa naman ay napili ng hari, bibigyan naman ito ng 100 puntos para sa kanyang kabantugan. Kinakailangan ng 1,000 puntos upang ang isang nasa ika-10 antas ay mapunta sa ika-9 na antas. At ang kinakailangang puntos naman upang mapunta sa ika-3 antas ang isang nasa ika-4 na antas ay 280 milyong puntos. Si Bilfor Arcane ay isang maalamat na gumagamit ng salamangka ng kadiliman, at naabot niya ang ika-3 antas bago pa man sumapit ang kalahati ng 1 siglo, paliwanag muli ni Teacher Thad, pero, bakit ang isang katulad niya ay narito sa Magic Academy? Tanong muli ni Teacher Ethel. Naisip naman ni Teacher Thad na ayos lang daw ba kaya kung sasabihin niya kay Teacher Ethel ang katotohanan. Ilang taon na ang nakalipas, ang isang bishop na nagmula sa Karsis ay nagnanais na maging isang guro sa Alphys Magic Academy. Isa kang bishop na isa sa pinakamalakas sa buong kabisera. Isa ka ding sertipikadong zoner na nasa ika-6 na antas. Bakit ang isang katulad mo ay nagnanais na maging isang guro sa aming Magic Academy? Tanong ng headmaster kay Teacher Ethel. Ito ay dahil nais kong sundan ang pagtuturo ni Bishop Jong Karsis. Gusto kong mamuhay bilang asin at liwanag. Ang ibang mga Magic Academy ay nakatuon lamang sa pagpapalaki ng pinakamalakas na salamangkero. Sa kaibahan, ikaw Headmaster Alphys ay iginagalang ang autonomiya ng mga estudyante habang tinuturuan din silang maging responsable para sa kanilang sariling mga kapangyarihan. Iginagalang kita at ang iyong mga mithiin Headmaster. Iyan ang dahilan kung bakit nais kong maging guro dito sa Alphys Magic Academy, paliwanag ni Teacher Ethel. Teacher Ethel, umaasa ako na wala kang anumang papanigan sa aking sasabihin sa iyo. Si Bilfor Arcane ay ang mentor noon ni Headmaster Alphys, seryosong sabi ni Teacher Thad. Ano man ang kanilang relasyon, ang mananakit sa ating mga estudyante ay hindi maikakailang masasama. Kailangan nating iligtas ang ating mga estudyante, seryosong sabi ni Teacher Ethel. Ano ang ating gagawin? Tanong ni Teacher Thad. Ginamit naman ni Teacher Ethel ang kanyang spirit zone upang makita kung ano at saan nagpunta ang lahat ng tao sa Magic Academy. Ang lahat ay patungo sa bundok. Tila sila ay patungo sa isang tulay na hindi madadaanan. At isa pa, may nakikita akong 3 tao na parang nangunguna sa kanilang lahat. Sandali, may nakikita din akong 3 tao na humahabol sa kanila, sabi ni Teacher Ethel. Masasabi mo rin ba kung sino-sino sila? Tanong muli ni Teacher Thad kay Teacher Ethel. Hindi ko eksaktong nakikita kung sino-sino sila, ang kanilang mga kasarian lamang. Sagot ni Teacher Ethel. Sandali, nakikita ko na kung sino ang isa sa 3 tao na humahabol sa kanila, si Shirene. Pagpapatuloy na sabi ni Teacher Ethel. Bakit naman kaya dito sila dinala?
sa isang tulay na hindi madadaanan. Tanong ni Nade, baka susubukan nilang ihulog ang lahat sa bangin, sagot ni Hiroki. Ano, bakit naman nila gagawin iyon? Tanong muli ni Nade. Sa karaniwan, wala namang magiging pakinabang para ang mga tao ay mahulog sa bangin. May isang dahilan kung bakit nila maaaring gawin ang bagay na iyon. Iyon ang gawing bihag ang lahat ng mga tao sa Magic Academy, sagot ni Hiroki. Hay nako, pupuntahan ko sila at susubukan ko silang iligtas, sabi muli ni Nade. Sandali lamang, tingnan ninyo ang lahat ng mga taong iyon. Ang headmaster ay wala doon pati na din sina Teacher Ethela at si Teacher Thad. Nasisigurado ko na mayroon ng nakakaalam ng sitwasyon at humihingi ng tulong. Kung sakaling saktan nila ang mga bihag bago dumating ang ating mga guro, baka kailangan na nating lumaban at tumulong, sabi ni Shirine. Tiyak na malaking panganib kung lalaban tayo dahil sa pagkakaiba ng ating bilang. Sa aking palagay, ang tanging magagawa na lamang muna natin ngayon ay ang manood, sabi naman ni Nade. Parang ayaw pa din naman nilang mahulog sa bangin ang lahat ng mga tao. Para bang may hinihintay pa sila, sabi naman ni Shirine. Hoy bata, bakit hanggang ngayon ay wala pa din ang inyong master dito? Hindi ba ninyo alam na ang oras ang pinakamahalaga sa mga ganitong sitwasyon? Gusto din ba ninyong mamatay? Sabi ni Lucas, hindi pa natin magagawa hanggat hindi natin nakikita ang tinatawag na Alphys. Ang tanging bagay na kailangan mo lamang alalahanin ay ang iyong kontrata, sagot ni Keynes. Keynes, medyo matagal na, simula nung umalis si Master para magpagaling. Bakit hindi pa siya bumabalik? Tanong naman ni Arin kay Keynes. Hindi ko rin alam, hindi ako nagdududa kay Master, hindi ko lang talaga siya maintindihan. Matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Pero bakit nga ba hindi pa siya dumadating? Sagot ni Keynes. Pwede bang magsaya muna ako dito? Tanong naman ni Lucas kay Keynes. Bakit ba pinili pa ni Master ang ganitong klase ng tao? Isa kang basura. Sabi muli ni Keynes kay Lucas. Iniinis mo talaga ako. Mukha ba akong nakikipaglokohan sa iyo? Seryosong sabi muli ni Lucas kay Keynes at ang mga mata nito ay naging mata ng kamatayan, ang kanyang mga mata ay naging mata ng kamatayan at ito ay napakalakas, maaaring maparalisa ang central nervous system ng isang taong gagamit ng ganitong pamamaraan, sabi naman ni Arin. Isa itong ay teknik na ang tanging makakagawa lamang ay ang mga taong nakagawa ng hindi mabilang na masasamang gawain. Sa Ladom, sa lugar kung saan ako lumaki, nakatagpo ako ng hindi mabilang na taong basura na ang tingin sa mga tao ay parang pagkain. Katulad ka din nila, ang basurang katulad mo ay nababagay sa Ladom, seryosong sabi ni Keynes kay Lucas. Alam ko na kung bakit hindi kita gusto sa simula pa lamang. Iniisip mo ba na magkaiba tayo? Ako ay isang basura at ikaw naman ay isang marangal na tao na may layunin. Ang mga zombie na ito, maaaring nawala ang kanilang mga alaala. Ngunit, ang kanilang mga ugat at pisikal na katawan ay buhay pa rin. At dahil hindi sila makakain, makainom o makatulog, sila ay unti-unting mamamatay kahit na hindi natin sila itulak sa bangin. Sa madaling salita, pinaplano mo din silang patayin lahat, seryosong sabi ni Lucas kay Keynes at bigla nitong hinawakan si Teacher Sane sa leeg at ito ay umangat sa lupa. Hindi namin sila dinala dito para patayin, sila ay mga bihag lamang, sabi naman ni Keynes. Iyan ang dahilan kung bakit sinusubukan kong bawasan ang kanilang bilang. Kapag natapos na ang trabahong ito, pare-pareho tayong matatawag na mamamatay tao, sabi muli ni Lucas at hawak pa din nito si Teacher Sane sa leeg at itinapat nito si Teacher Sane sa bangin. May balak ka bang sumalungat sa mga utos sa iyo? Seryosong tanong ni Keynes kay Lucas. Walang kwenta kung papatayin ko ang babaeng ito, sabi muli ni Lucas. Ngunit, may biglang sumabog ng napakalakas sa kinatatayuan ni Lucas at nabitawan nito si Teacher Sane sa bangin.
Muntik na, balak ko sanang pasabugin ang mga paa mo, seryosong sabi ni Hiruki. Hindi ako makapaniwala na susubukan talaga ninyong ihulog ang mga tao sa bangin, seryosong sabi naman ni Nade. At sino naman kayong mga pakialamero, sabi ni Lucas kina Nade at Hiruki at nagawa pa nitong makakapit upang hindi siya mahulog sa bangin. Bigla namang dumating si Shirane na dala-dala si Teacher Sena. Sinubukan kasi nitong iligtas si Teacher Sena matapos mabitawan ito ni Lucas sa bangin. Hinding-hindi ko mapapatawad ang sinuman sa inyo, seryosong sabi ni Shirane. Sino kayo? Paano kayo nakatakas sa aming ginawang mind control sa lahat ng tao sa Magic Academy? Seryosong sabi naman ni Keynes. Ipaubayan na natin ang mga bihag sa kanila, dahil napakatalino nilang mga bata. Tiyak na magkakaroon tayo ng sapat na oras, sabi ni Teacher Thad. Sige, pero, paano na tayo? Ano nang gagawin natin ngayon? Tanong ni Teacher Ethela. Hahanapin ko si Headmaster, kailangan natin siya upang maayos ang sitwasyong ito, sagot ni Teacher Thad. Kung ganoon, ang bagay na kailangan kong gawin ay napagpasyahan na, sabi muli ni Teacher Ethela. Pakiusap, hanapin mo si Bilfor Arcane at mag-iingat ka, sabi muli ni Teacher Thad kay Teacher Ethela. Sa ilang sandali ay nahanap na ni Teacher Ethela si Bilfor Arcane sa gitna ng kagubatan. Ikaw ba ay isang monghe? Tanong ni Bilfor Arcane kay Teacher Ethela. Ako si Ethela, isa akong bishop ng Karsis Order, isang karangalan para sa akin na makilala ang isang taong itinuturing na isang alamat, sagot ni Teacher Ethela. Nararamdaman naman ni Bilfor kahit malayo sa kanya si Teacher Ethela na nalagpasan na nito ang isang Abyss Nova. Ayon pa kay Bilfor, para sa isang bishop, lahat ng kanyang nakilalang bishop ay puro matatanda. Ayon pa kay Bilfor, nakikita niya na si Teacher Ethela ay isang tao na may likas na talino dahil nalampasan nito ang 8 beses na landas at nakamit ang pinakamataas na ranggo ng isang pantas at ang lahat ng ito ay nagawa ni Teacher Ethela sa murang edad. Gaya ng inaasahan, ang mundong ito ay medyo nakakaaliw. Sige, nasaan ang baguhang si Alpiz? Tanong ni Bilfor kay Teacher Ethela. Kung sinusubukan mong magsayang ng oras, wala itong kabuluhan. Dahil gumamit ka ng napakalakas na salamang kakagabi, malamang ay wala ka na masyadong lakas ngayon. Ang tanging paraan na lamang na natitira ay maghintay ka ng dilim. Kung tatanggalin mo ang salamang kang bumabalot ngayon sa lahat ng mga tao ng Magic Academy, gagawa ako ng isang pagpupulong kung saan, maaari mong opisyal na makaharap ang headmaster ng harapan, sabi ni Teacher Ethela. Hahaha, sa palagay mo ba ay maluloko mo ako? Sagot ni Bilfor at tumawa ito ng napakalakas. Sa ilang sandali, biglang may lumitaw na parabang mga ugat ng puno sa kinatatayuan ni Teacher Ethela at ang mga ito ay biglang bumalat sa kanya, hangal na binibini, nakakahiya man. Pero, ikaw ay mamamatay na, seryosong sabi muli ni Bilfor Arcane. Hindi ba't ito ay isang perpektong pagkakataon, binabalewala ninyo ang lahat ng sinabi ko. Ngayon, mayroong 3 saksing dumating, ang planong inyong ginawa ay napakapalpak. Kung bibigyan mo pa ako ng maraming pera, kaya ko silang alagaan. Ano sa palagay mo? Sabi ni Lucas kay Keynes. Keynes, ako na ang bahala sa kanila, sabi naman ni Arin. Hindi na kailangan, ako na ang bahala sa kanila, bantayan mo na lamang ang ating mga bihag. Ako lang ay sapat na, sagot ni Keynes. Sige ba, gawin mo kung ano ang gusto mo. Makipaglaban ka hanggat gusto mo, tingnan natin ang galing mo, sabi ni Lucas sa kanyang isip. Hoy! Kayong 3, paano ninyo naiwasan ang mind control na aming ginawa, sabi ni Keynes kina Shirane, Nade at Hiruki. Ang tinutukoy mo ba ay iyong salamangka ng kadiliman? Napakadali naming nasira iyon gamit ang aming buong lakas, sagot ni Nade. Nakakatawa, kung totoo iyang sinasabi mo, hindi kayo nakatayo dito ng ganyan ngayon, sabi muli ni Keynes. Huwag na tayong magsayang ng oras, lumapit na kayo sa akin ng sabay-sabay,
Pagpapatuloy na sabi ni Keynes at binuksan na nito ang kanyang spirit zone. Hindi iyan gagana, sabi ni Nade, ang layunin ng pagpatay sa loob ng kanyang spirit zone ay umaapaw, sabi naman ni Hiroki. Nade, lumapit ka nga dito at hawakan mo si Teacher Sena, sabi naman ni Shirane kay Nade. Kung ang kanyang gagawin ay itim na salamangka, ang aking salamangka ay may higit na isang kalamangan sa mga tuntunin ng pagkakatugma. Ako na ang bahala sa kanya, kayo namang dalawa ang bahala sa swordsman na iyon, sabi muli ni Shirane. Mag-isa ka lamang, hindi ba mas mabuti kung lalaban tayo sa kanya ng magkakasama? Para namang walang magagawa ang swordsman na iyon, sagot ni Nade. Huwag kayong maniniwala sa kanya na ang tanging kaya lamang niyang gawin ay ang ihulog ang mga tao sa bangin, dahil siya ay talagang malakas, seryosong sabi muli ni Shirane. Si Lucas naman ay nakakaramdam ng sobrang inis kay Shirane, dahil ayon sa kanya, si Shirane ang taong napakabilis mag-isip, tama si Shirane, ang lalaking iyon ay mukhang mapanlinlang, pero, sa totoong buhay, hindi lamang siya basta-bastang ordinaryong tao, sabi naman ni Hiroki. Binuksan din ni Shirane ang kanyang spirit zone, ng mga oras na iyon, nakahanda na sina Shirane at Keynes na maglaban at ang kanilang spirit zone ay talagang napakalakas. Nang sandaling iyon, ang mga mata ni Keynes ay naging kulay puti at naging dahilan ito upang makaramdam ng kilabot si Shirane. At nang dahil doon, hindi na magawang mabasa ni Shirane si Keynes. Gamit ang kanyang photon output, sinabayan ni Shirane ang ginawang pag-atake sa kanya ni Keynes. Ngunit, nawasak lamang ni Keynes ang ginawang pag-atake ni Shirane. Kaya naman, sinubukan muli ni Shirane na atakihin si Keynes gamit pa din ang kanyang photon output. Anong nangyari? Natamaan siya ng mga ginawang liwanag ni Shirane, pero, nagawa pa din niyang panatilihin ang kanyang anino, gulat na sabi ni Nade. Naisip ni Shirane na nangangahulugan ba ito na ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila ni Keynes ay sapat na upang balewalain ang mga batas ng kalikasan. Nagtiwala ka ba sa ating pagkakatugma kaya napagdesisyonan mong labanan ako gamit ang iyong kakaunting kakayahan? Seryosong sabi ni Keynes kay Shirane. Sinubukan muli ni Shirane na gamitin ang kanyang photon output, at sa pagkakataong iyon, ang liwanag na ginawa ni Shirane ay mas lalong kumapal. Nagawa ni Shirane na matamaan si Keynes at ito ay halos lumipad na sa lakas ng pagkakatama sa kanya ng liwanag na nagmula kay Shirane. Sobrang nagulat naman sina Nade at Hiroki dahil sa ginawang pag-atake ni Shirane. Si Arin at Lucas naman ay sobrang nagulat din at ayon sa mga ito, sino kaya si Shirane at paanong nagkaroon ito ng napakalakas na kapangyarihan? Si Teacher Ethela ay nabalot na ng kadiliman. Siya ay para bang napunta sa isang mundo na talagang napakadilim. Isa kang hangal na babae. Nagsasayang ka lamang ng oras. Mamamatay ka din naman, sabi ni Bilthor kay Teacher Ethela at si Bilthor ay biglang nag-anyong isang napakalaking anino. Gamit ang kanyang synesthesia, sinubukan ni Teacher Ethela na makawala sa mga aninong nilikha ni Bilthor. Ang kanyang ginawa ay talagang kahanga-hanga, ngunit, ang mga anino ay nagkalat sa kung saan-saan. Ayon kay Teacher Ethela, kung gagawin niya ang teleportation, maaaring mapunit ang kanyang mga paa. Kaya naman, naisip niya na gamitin ang teleportation gamit ang itaas na bahagi ng kanyang katawan ng paulit-ulit. Matapos niyang magtagumpay na magamit ang kanyang teleportation, nagawa niyang makawala sa mga aninong nakapalibot sa kanya. Gaya nga ng inaasahan para sa isang bishop ng Karsis. Kung hindi ka tumatayong isang guro sa isang maliit na eskwelahan na gaya ng Alpiz Magic Academy, ikaw sana ay naging isang napakahusay. Gayunpaman, itinikom ni Alpiz ang kanyang bibig. Pinanatili niya ang iyong mahusay na talento at kakayahan sa ilalim ng kanyang mga paa upang maagaw niya ang lahat ng karangalan, seryosong sabi muli ni Bilthor kay Teacher Ethela. Ano naman ang sinusubukan mong gawin ngayon? Tanong naman ni Teacher Ethela. Biglang inatake muli ni Bilthor si Teacher Ethela. Sa pagkakataong iyon,
Tinamaan nito si Teacher Ethela at ito ay halos lumipad na paitaas. Nang mga oras ding iyon, si Teacher Thad naman ay nagtungo sa opisina ng Headmaster sa Magic Academy upang hanapin ito. Headmaster, nasaan ka, Headmaster? Pakiusap po, magpakita ka sa akin. Kailangan namin ang tulong mo, nasa panganib ang lahat ng mga tao ng Magic Academy. Sigaw na sabi ni Teacher Thad. Ayon kay Teacher Thad, siguradong nasa malapit lamang ang headmaster. At bigla niyang naisip na mayroon nga palang isang sekretong silid sa loob ng opisina ng headmaster, kaya naman, nagdesisyon siyang hanapin ito. Pagkatapos niyang makita ang sekretong silid ay pumasok ito sa loob. Headmaster, nasaan ka? Sabi muli ni Teacher Thad. Habang siya ay naghahanap sa headmaster, bigla niyang napansin ang larawan ng isang babae na nakasabit sa pader. Sinong nandyan? Sabi ng headmaster. Master, salamat naman at ligtas ka, sabi ni Teacher Thad. Master, tinawag mo akong master, parang alam na alam mo kung sino ako, sabi muli ng headmaster kay Teacher Thad. Imposible ito, hindi maaari, nawala din ang iyong mga alaala, gulat na sabi ni Teacher Thad. Ngunit, may kakaibang nangyari, hindi katulad ng iba, ang alaala ng headmaster ay hindi lahat tuluyang nawala. Nawala ang aking mga alaala, ibig sabihin, hindi ako napunta sa hinaharap. Hindi maaari, ako ay naging isang kulubat na matanda. Saan napunta ang aking gwapong 18 taon na mukha? Sabi ng headmaster. 18 taon, kung ganoon, 40 taong alaala ang nawala sa kanya, gulat na sabi ni Teacher Thad. Ayon pa kay Teacher Thad, kung talagang nawala ang 40 taong mga alaala ng headmaster, ang taong nasa kanyang harapan ngayon ay ang bata at kasumpa-sumpa na mayabang na si Mir Alpiz. Bakit ako nagkaganito? Anong nangyari sa akin? Maaari mo bang ipaliwanag? Tanong muli ng headmaster kay Teacher Thad. Ikaw ay napasa ilalim sa itim na salamangka kaya nawala ang iyong mga alaala. At hindi lamang iyon, ang ibang mga guro at ang ating mga estudyante ay nasa panganib. Silang lahat ay napasa ilalim din sa itim na salamangka. Kaya naman, kailangan natin silang tulungan, sagot ni Teacher Thad. Hindi iyan ang nais kong malaman kung ano ang aking ginagawa, sabi muli ng headmaster. Ikaw ang headmaster ng isa sa 5 prestihiyosong academy sa buong kaharian. Ito ang Alpiz Magic Academy, ang lahat ng mga guro at estudyante ay lubos kang iginagalang, sagot ni Teacher Thad. Hahaha, isa akong headmaster at iginagalang ng lahat, sabi muli ng headmaster at para bang hindi ito naniniwala sa mga sinasabi ni Teacher Thad. Agad na hinawakan ng headmaster si Teacher Thad. Totoo po ang lahat ng aking mga sinabi headmaster, sabi muli ni Teacher Thad. Kung ganoon, ano ang antas na mayroon ako? Tanong muli ng headmaster. Sa kasalukuyan, ikaw ay nasa ika-4 na antas, sagot muli ni Teacher Thad. Hindi maaari, isa lamang akong nasa ika-4 na antas at hindi sa unang antas, galit na sabi ng headmaster at ito ay nagwala na dahil sa sobrang galit. Tinatawag akong isa sa mga pinakahenyo sa buong kontinente. Pero, ako ay nasa ika-4 na antas lamang, ako ay halos 60 taong gulang na at isa pang headmaster ng isang Magic Academy. Napakahina ko naman. At saka isa pa, nagtatago pa ako ng larawan ng isang babae dito sa aking silid, sabi muli ng headmaster at tinanggal nito ang larawan na nakasabit sa pader at inihagis niya ito. Hoy, ikaw, kung talagang ikaw ay aking estudyante. Alam mo kung paano gamitin ang photonization. Ibalik mo ngayon ang aking mga alaala. Kailangan kong malaman kung ano ang ginawa nitong talunan na ito sa nakalipas na 40 taon, sabi muli ng headmaster. Master, pwede bang wag mong tingnan ang iyong mga alaala, sabi ni Teacher Thad at bakas na bakas sa mukha nito ang pinaghalong takot at pag-aalala.
Kung ikaw ay aking tunay na estudyante, pinatatalsik na kita ngayon. Hindi ko kailangan ng mahinang estudyante na kagaya mo. Sa tingin mo ba ay madudurog ang dakilang Alphys dahil sa mga nangyari sa nakaraan? Seryosong sabi muli ng headmaster. Kapag ang isang tao kaya ay nakaranas ng parehong mga alaala ng 2 beses, ang kanilang pagkatao ba kaya ay magiging katulad ng kung paano ito noong unang pagkakataon? Si Teacher Thad ay nakakaramdam ng takot dahil naisip niya na paano kaya kung hindi niya magawang maibalik ang kung sino man ang headmaster ngayon. Ang tanging magagawa na lamang niya sa ngayon ay ang magtiwala sa headmaster. Aalisin ko ang kadilimang bumabalot sa iyong mga alaala gamit ang salamangka ng photonization. Pagkatapos noon, ikaw na ang bahala, master, sabi muli ni Teacher Thad sa headmaster. Ang isang tulad mo ba ay naglalakas loob na mag-alala para sa akin? Gawin mo na lamang ang kung ano ang dapat mong gawin, sagot ng headmaster. Ang nakalipas na 40 taon ang mga pinakakakilakilabot na taon ng buhay ng headmaster. Kamusta naman ang pinakamatalinong Sir Alphys? Sabi ng isang babae. Sir Alphys, magsabi ka pa sa amin ng iba pa. Sabi naman ng isa pang babae, sandali lamang mga binibini, huwag kayong magmadali dahil ang gabing ito ay hindi matatapos. Sabi naman ni Alphys sa mga babaeng kasama niya ng gabing iyon. Kung kailangang tukuyin ang isang lugar kung saan maaaring mawalan ng buhay ang isang tao sa isang iglap, ito ay ang tinatawag na battlefield. Sa buong buhay ni Keynes at Arin, sila ay nabuhay sa battlefield. Upang mabuhay, kinailangan nilang maging matalas katulad ng isang espada. Kumpara sa mga batang nag-aral sa eskwelahan para makakuha ng magandang trabaho, ang mga batang ito ay hindi nagkaroon ng pagkakataon laban sa kanila. Ang pagbuo ng itim na salamangka ay karaniwang likas. Kung si Keynes ba kaya ay nahuli ng kalahating segundo, ano nga ba kaya ang posibleng nangyari sa kanya? Lubhang mapanganib ito para sa iyo, Keynes, sabi ng isang tinig kay Keynes. Ano ba yung ginamit niyang pag-atake sa akin? Tanong ni Keynes. Iyon ay ang bigat, ikaw ay tinamaan sa iyong bandang tiyan ng liwanag na punong-puno ng bigat, sagot muli ng tinig kay Keynes. Ano bang sinasabi mo? Walang bigat ang liwanag, sabi muli ni Keynes. Ito ay posible kung ang isang daluyan ay maaaring magkaroon ng pagpapalitan ng liwanag ng enerhiya at bigat, sagot muli ng tinig. Niloloko mo ba ako? Hindi pa ako nakarinig ng ganoong teorya sa buong buhay ko, sabi muli ni Keynes. Siya ang taong mayroong ganoong kapangyarihan, patawad kung masasaktan ka sa sasabihin ko. Pero, nagsasabi lamang ako ng katotohanan, ang batang iyon ay malakas at kakaiba. Siya din ay may isang medyo espesyal na disposisyon para sa isang estudyante na nag-aaral sa isang Magic Academy, sabi muli ng tinig. Posible naman na matalo ko siya, tama ba ako? Tanong muli ni Keynes. Siyempre naman, magagawa mo iyon kung magkasama tayong dalawa, sagot muli ng tinig. Muling bumangon si Keynes at sa pagkakataong iyon, siya ay mas naging malakas at siya ay napapalibutan ng mga itim na anino. Hindi na masama, mahusay ka, pero, yun lamang ba ang kaya mong gawin? Sa tingin ko, ito ay magiging magandang laban. Bakit hindi mo gawin itong mas masaya para sa akin? Sabi ni Keynes kay Shirenei, mas masaya, banihag ninyo ang mga tao at isa pa, naghamon ka pa ng isang labanan. Tapos sasabihin mo ngayon na nais mo ng mas masaya, kung ganoon, pagbibigyan kita sa nais mo, seryosong sagot ni Shirenei. Ang iyong salamangka ay hindi nagagana sa akin kailanman, seryosong sabi muli ni Keynes kay Shirenei. Kung ganoon, subukan mo ulit harangin ito, sabi muli ni Shirenei at umatake muli ito gamit pa din ang kanyang photon output. Umatake naman si Keynes kay Shirenei gamit ang anino, pero, nagawa naman ni Shirenei makaiwas dito at lumipad ito pa itaas. Mula sa itaas ay umatake namang muli si Shirenei at nagawa din naman ni Keynes na makaiwas sa pag-atakeng ito. Ayon kay Lucas, ang salamangka ay maaaring nahahati sa 2 uri.
Ang salamangka na kaya niyang iwasan at ang salamangka na hindi kayang maiwasan. Ayon pa kay Lucas, base sa kislap ng liwanag na ginawa ni Shirene, kailangan daw muna niyang tapusin ito. Magmula sa likuran ni Shirene, si Keynes ay muling umatake kay Shirene at nagawa namang iwasan ni Shirene ang pag-ataking ito. Gamit ang photon output kasabay ng teleportation, umataking muli si Shirene. At ginamit naman muli ni Keynes ang mga anino bilang pag-atake. Ginamit ni Keynes ang mga anino upang makagalaw sa kung saan-saan. Di ba halatang pandaraya ang kanyang ginagawa, nagagawa niyang magpalipat-lipat sa kung saang lugar niya gusto, sabi ni Nade. Mayroon itong limitasyon, maaari lamang siyang lumipat sa mga lugar na pinag-uugnay ng mga anino, sabi naman ni Hiroki. Ngunit, hindi natin mahuhulaan kung saan siya magmumula, maliban na lamang kung susuriin nating mabuti ang buong anino, sabi muli ni Nade. Nakalimutan mo na ba? Si Shirone ay isang tao na nakapagkalkula ng landas sa Dragon Maze, sabi muli ni Hiroki. Umataking muli si Shirone kay Keynes at pagkatapos, ay nilamon lamang ng anino ang liwanag na nagmula sa photon output ni Shirone. Sobrang nagulat si Shirone sa naging kinahinatnan ng paglamon ng anino sa liwanag. Biglang lumitaw ang isang napakalaking halimaw sa harapan ni Shirone. Napakasarap naman ng liwanag na iyon, sabi ng halimaw.